4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Story Con of the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, October 9. President Bongbong Marcos is in Laos for the 44th and the 45th ASEAN Summit. For the first time, he did not appoint VP Sara Duterte as caretaker while he was overseas. Instead, holding the fort are Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. The Sandigan Bayan has dismissed a 276 million peso forfeiture case against the late President Ferdinand Marcos Sr. and his wife Imelda. The anti-graft court cited inordinate hold-up on the part of the PCGG in pursuing the case. The court also ruled that due to the 37-year delay, most witnesses and evidence are now unavailable, making a fair trial impossible. The PCGG filed a case back in 1987, accusing Marcos Sr. of using a crony to acquire the Pinugay estate in Tanay Rizal from the GSIS. And the country's unemployment rate has dropped to 4% in August from 4.7% in July. This translates to some 2 million unemployed Filipinos. The PSA, or the Philippine Statistics Authority, attributes the improvement to more women joining the labor force. And joining us today, Ami Pamintuan, the Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Storycon's abogado na hindi nag-bar at hindi nag-law, Tito Ronald Llamas. Napapapikit. Ni-research pa yun, Ronald. Napapapikit talaga ako pag nai-intro ako ni Juan. Hindi ko alam kung ano yung bago na introduction. Ayaw mo nun, learned ka. Ang alam ko, si Senator Pepe Diokno lang nag-top ng bar na hindi nag-law. Talo mo siya. Hindi ka na nga nag-law, hindi ka rin nag-bar. Tapos ano pa, abogado tawag sa'yo. Si Attorney Ronald. Teka, ano lang, parang hindi siya abogado talaga. Bilo na namin yun. Pamamaya sabihin niyo, fake news. baka ma-learned ako rito. Pahirap na. Fake news. But regardless, you are still among the esteemed learned. Diba? Ang tawag na ng lolo ko, beware the Greeks when they offer praises. Oh, yeah. they usually offer it with knives. Yan yung classic na Trojan horse. Uy. Teka po, Ami, ano ang ating mga story na nabangang ngayong araw? Mukhang hindi lang si Alice Go ang mapafile ng misrepresentation ng COMELEC. Nagdi-deny lahat ng yung mga supposedly kapartido ni Apollo Kibuloy, yung workers group. Oo. Ano yun? Workers and Peasants Group. Oo. Nasa COC niya. Oo. Hindi ko alam. Sabi ko, sila workers group. Sabi ko nga, workers and peasants. Workers and peasants, di ba? Manggagawa at saka mga magsasaka. Mga tawag na namin yan dati, mga taliba, mga vanguard, no? Talaga, abogado. Kaya nagdi-deny sila. Sani Matula. Basta nagdi-deny yung grupong sinite niya dyan sa Certificate of Candidacy. So, baka pati siya mapila ng misrepresentation. Teka, I mean, do you mean the workers groups and the peasant groups are saying that he is not part of their sector? Or are you saying the workers and peasants group party itself is saying that he is not part of the group? Which is it? Yung party. Party. So may party kasi na ganon. May party na ganon. Sila Sani Matula ng Federation of Free Workers. Ito lang yung pangalang party ni Sani Matula. Yes. Several times tumakbo na siya dyan. No? Nag-deny na si Sani Matula na ini-endorse nila. Hindi kaya appointed appointed party member of God? Pwede. Hindi lang alam ni Sani. Pero pati yung mga SMNI, di ba, Ami? Medyo binabanatan ng mga indigenous groups. Paano ang nire-represent nila? Indigenous people di ba? Sila Badoy, di ba? Sila Kaseli. Yung Sambayan something. Kaya siguro dito sa mga susunod na mga araw, titignan yung misrepresentation, yung mga nuisance, di ba? Tapos, so, mga gaano siguro mga over a few weeks, kasi kailangan niyang madaliin dahil
Mag-umpisa ng printing ng ballot End of November yata. No? Although it's one thing for Kibuloy to say that he belongs or that he was endorsed. Kasi kailangan mo ng certificate of nomination di ba? In acceptance ng partido that is supposed to be endorsing you. So it's one thing for Kibuloy not to be really endorsed by a specific party. But it's also another thing for Lorraine Badoy party list. In a party list as a party list nominee. Actually, to not be a member of an IP because si that's allowed. Kibuloy naman, pwede siyang tumakbo as an independent. Si Kibuloy, hindi naman niya kinakailangan ng political party. Yeah. Kaya, akala ko independent lalagyan niya So, magkaiba. In the case of Badoy kasi, the 2013 Supreme Court ruling said na you don't even have to be a member of the sector that you're advocating for. Yes. Sa party list race. Yes. Pwede kang security guard. Pwede kang si Mikey Arroyo representing the security guards. Pwede kang maging anak ni Janet Lim Napoles representing and advocating for carinderias and sari-sari stores. Or anti-corruption group. Hindi naman sila, you don't even have to advocate anything. Hindi, sabi ko lang pwede. Siya for small businesses like carinderias and sari-sari stores. Pwede ka nga mag-represent to claim na you're representing everybody. Yeah. Wala namang sector ka. You don't even have to point to a particular sector. Itong si Ronald Perez ang advocate ng pangkalawakan. Sayang nga, kung natuloy sana si Alice Goo, baka kung yun, Pogo party list. Paano marginalize? Related kaya. Pwede, baka nga. Paano marginalize sila ngayon? Marginalize ang Pogo. Sila ngayon. Naban. So marginalize sila. No? Marginalize sila ngayon. Pero apart from really, related to Alice Goo, binaboy mo na rin lang. Di tuloy mo ng baboy no? Hindi na nga daw, wala sa batas na marginalized yung party list law, wala doon na marginalized ka. Actually, kaya ganun yung ruling ng Supreme Court. Actually, may mga grupo ngayon na gustong balikan, no? Yung ruling ng Supreme Court. Yeah. Parang i-review nila ulit. Pwede kasi yun Pwede mong balikan yan No, yung decision ng Supreme Court 2013 yata 2013, you need to file a new petition, di ba? Bagong petition para balikan yan, no? Yan ba ay tama na interpretation? Paano Supreme Court dapat nag-i-interpret ng batas Yeah, hindi naman dapat sila gumagawa ng batas Not legislating. Pero minsan yung boundary niyan medyo manipis. No? Pero binasa ko yung batas, Ronald Medyo tama yung Supreme Court. Actually, kailangan i-amend yung batas. Kaya lang, seeing what's happening now, alam nga namang i-amend dyan ng mga nakikinabang doon sa batas. Yan ang problema. So you'll have to go to the Supreme Court. Pwede kasi nilang balikan yung Constitution at saka yung deliberation sa Constitution para ma-implementahan yung pag-review ng batas. Yung marginalized. Paano nakalagay yun sa diskusyon ng Constitution? Pero sa Constitution, ano lang Constitution, 3 consecutive lang 3 consecutive terms na marginalized. Tapos, as defined na by law, meron ng definition ng law na wala yung ganon, yung limitation na yon. Kaya yun yung interpretation ng Supreme Court. Kaya it's either the Supreme Court will reinterpret or the Congress will amend the law. Although yung ibang mga Supreme Court justices, ang in-invoke nila ay yung spirit of the law No? Nagbotohan sila diyan hindi naman unanimous yan. Although to Ami's point, pwede nang i-review ng Supreme Court. Yes. Pwede nang i-review ng Supreme Court. To Ami's point, I think it was Article 15 ang sinasabi doon actually is for 3 consecutive terms of Congress, kalahati lamang ng party list appointees should come from the marginalized. In other words, the other half could be anybody. The rest will be defined by law. Yung definition ng law, everybody. Kaya nga nawala na yung half Nawala na yung half. Pati yung half na marginalized, nawala kasi for first 3 terms lang yun Tapos, I think also the party list law was quite specific it simply said that, and the Supreme Court, that's how they interpreted it, that the party list system is merely a system of proportional representation. Pero ang ibig sabihin kasi ng proportional, sa ibang party list system, 100%
Halimbawa sa Marginalized. Europe, sa Europe, 100% Europe. ang party list eh. Sa Sweden, Yes. Denmark, Norway. Meaning the entire legislation is party list. No? Yeah. Ibig sabihin, in that sense. ideology ang batayan ng pagboto. Yun yung kaibahan sa atin eh. You vote based on a platform. Yeah, in that sense, it is quite simply a system of proportional presentation. Yes. It doesn't really specify that you need to be from the marginalized. Yes, pero may, halimbawa, more than half of Europe are governed by labor parties. Yun lang. That's their context. Yun yung, sa atin Mamaya pati yung mga yung mga nagpepeke ng mga birth certificate, magpa-party list na rin. Kasi sabi ni Senator JBRC ito ngayong araw, another story, marami na daw na mga China men, quote-unquote, I guess is referring to people na tao ng China men, na nakapasok na daw sa politics, pero specifically local politics. Pero wala naman siya pinangalanan. Alam mo, bagay kay Alice ko, fresh party list. Kasi kahit sa mo isaksak na kulungan, mukhang fresh parati. Mukhang parating gumagano'n. Naghihiring pa rin siya, di ba? Hindi siya mukhang nakakakulong sa Pasig, sa QC mo, Pasig, jail. Tsaka para hindi siya harass or depressed. Oo. Mukhang mas depressed pa si Manny Mogato no? Iba naman, hindi siya makakain ng lechon Titira yung high blood niya. Pwede nga mag-TikTok si Alice, di ba? Talaga TikTok star Talagang kalagi what me worry hindi siya na-stress what me worry party list. What me worry party list. So yun. How not to be stressed. Ang mga suspected spies pa, pwedeng marginalized? Oo, kung nag-initan ka di marginalized ka. Konti sila Konti sila Konti sila Kahit sinong kukonti, pwede. Tsaka they're underrepresented because you never hear their voices. Di ba? Because you don't hear their voice. Andiyan yata yung tunay na representative ng labor. Tayo kasi nagpapanggap lang. Oo nga. Ipasok na natin. Let's welcome our first guest for this afternoon. Sorry? Hindi pa pala. Kala ko. Ayun na, meron na Hindi pa raw. Sige, balikan na mamaya. Nagsiset up pa lang. So, balik ulit sa mga peking labor. Hindi. Related pa rin sa election, yung mga story. The new DILG secretary, ang target daw niya, zero casualty sa May 2025 elections. At tingnan natin. Let's hope he will succeed. Good luck on that kasi alam ko ang average na mga patayan dito sa atin every election season, hindi naman yung from the campaign period. Simula pa lang nung yung mga basta election related, alam ko mga 80. Mga 80 yung average natin patay filing pa lang ng COC sa Sheriff Agua, nagtatratan sila kahapon Yan na nga, baka daw i-declare na hotspot. Sa Basilan. Magkamag-anak pa yung naglalaban. Magkapatid ba sila? Si Jimmy, yung governor, si Mujib, tsaka si Jimmy Hataman, tsaka si Mujib, no? Tapos yung anak ni Jimmy, dahil tapos na yung term niya, yun ang naglalaban kay Mujib. Incumbent si Jimmy. Si Mujib, incumbent congressman. Si Jimmy, incumbent governor. Ngayon, yung papalit sa kanya, yung anak niya. Kaya tingnan natin kung ma-achieve. Maganda yung zero casualty. Anyway, it's an aspiration. Kaya tingnan natin. Parang sa langit lang meron nun na yung zero casualty. Sa langit lang yun. Tingnan natin. Basta, we will hold him to his aspiration. Ipasok natin ating panauhin ngayong hapon na our first guest is lawyer and labor organizer, Attorney Luke Espiritu. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon. Luke, mukhang nasa kali ka talaga. Kalsada ka. Magandang hapon. Magandang hapon, Ronald, di Ed, Ami. Mukhang nasa kalsada medyo ka, Luke. Medyo handicap lang ako ngayon kasi mukhang nasa kalsada ka. Medyo nasa labas ako, hindi ako masyadong nakakarinig. Okay. Nakula siyang earphone. Kaya,
Oh, sisigaw na lang kami. Ilalagay ko lang sa tenga ko yung... Sisigaw na lang kami. Oh, ilagay ko na sa tenga ko. Hindi ka namin... Okay. Sige. Narinig ko na. Sir, sige, kahit i-audio na natin. Mas maiging magkarinigan tayo kaysa magkakita audio naman na tayo. lang, audio. Baka isipin mo, sinisigawan ka namin eh. Teka sir, kasi Sige. Lagay ko na sa tenga ko. Yan. Kasi sir, nakita ko yung video nga inilabas mo nung lumabas yung balita kahapon na si Tatay Diggs supposedly tatakbo ng Senado. At talagang umaarangkada kayo sa video. Galit na galit ka, Loka. Tapos naka-mahukap pa. Nakapating na jacket. So parang talaga nalaman. Pero sir, kayo ba na-disappoint na hindi tutuloy si Tatay Diggs? Kasi naghahamon kayo na parang doon tayo magkita-kita at magbanggaan. Hindi naman. Gusto lang naman natin na ilagay na sa record na una, na-excite ako kung siya ay tumakbong senador. Pangalawa, talagang inaasahan natin na talagang maglaba sa pagdating sa debate. Yun lang naman ang gusto natin iparating. Pero hindi tumuloy, so marami naman siyang mga kasapakat dyan na makikipag-debate. Halimbawa, si Apollo Kibuloy, maganda rin ka-debate yan. Kahit magdebate kami tungkol kay Jesucristo, tungkol sa Mesiyas, pwede naman namin pag-debate yan pagdating sa senatorial debate. Ano bang tingin mo doon, Luke? Yung sabi, dinedeny siya nila Sani Matula. Ay, yung partido ng manggagawa at Workers and Peasants, no? Parang misrepresentation daw, no? Tingnan mo, pati yung anak ng Diyos nire-represent pala yung precariat, no? Oo nga, medyo questionable nga dahil nagreklamo sila Sani Matula. Pero pakiusap ko na lang, Ronald, kay Sani Matula, pagbigyan na nila kasi baka hindi pa natin makaharap natin yan. Oo nga, baka malungkot ka, Luke, dahil wala si Harry Roque, wala si Gadon, wala si Digong. Kung wala pa si Kibuloy, di ba? Malungkot yung debate. Oo. Kaya nga, wag na sana yung pag-obsisa ni Matula. Para naman makaharapan natin yan si Kibuloy. Mr. Espiritu, ilang election na may mga tumatakbo ng mga labor leader. And meron ngayong Pulse Asia survey, ang pinakamataas daw na concern ng mga tao, job creation. So, baka naman sakaling may pag-asa ngayon yung mga workers, pero sa tingin nyo, kasi napakarami ng mga tumatakbo ngayon for the Senate at yung karamihan, ang lalakas ng name recall, anong tingin nyo sa chance nyo ngayon? Kasi, last time na natandaan ko may labor leader na nanalo, TUCP pa yata yun Si Herrera. Anong tingin nyo sa chance nyo ngayon? Si Herrera yun. Yes. TUCP Dagdag lang sa tanong ni Ami dahil kaka-announce lang ng gobyerno na bumaba daw ang unemployment from 4.7 to 4%, no? Ano bang tingin mo ron? Binubudol ba tayo o totoo yun? Sige, pagdating muna sa tanong ni Ami, yung dominance ng mga trapo at ng mga established political clans, hindi na yan ang challenge ngayon. In fact, the very fact na maraming mga labor leader na tumatakbo at napapakinggan dito sa ng eleksyon, it points to a new development. Dati hindi ganyan Dati hindi pinapansin ng mga tumatakbo galing sa basihang sektor. Ako nga nagtataka bakit si Ka Ronald hindi tumakbong senador. Ayun lang. Malaki rin ang chances nyo, Ka Ronald, doon magsama-sama tayo. Kasi sa totoo lang, yung 0.6 ko naging 0.1 So, tatakbo na lang ako for president sa 2028. 2028 na lang. Hindi, pero... Teka. May mga opening na sa mga yung hindi mayaman, hindi yung galing sa political clan. At hindi ang challenge ang rule ng trapo. Yung trend na ganyan, magpapatuloy lang yan. Ako nga, I would like to think it's just a matter of time, Ka-Amin, na mas magiging yung adikain natin sa mas makabagong politika. Ngayon, pagdating naman doon, Ka Ronald, doon sa unemployment na bumaba daw, hindi ko lang talaga alam saan galing yung mga figures na yan. Kasi minsan, Ka Ronald, ang standards nila kung bakit
pagka-consider na employed, medyo inaiba-iba nila eh. Minsan kahit yung mga part-time work, kahit yung mga unpaid family work, ay kino-consider nila na parang employed ka, nililista ka nila doon. Kaya hindi ako nagtitiwala doon mismo sa sinasabi years ng gobyerno pagdating sa employment. Kasi hindi naman gumanda ang ekonomiya para sabihin natin nagkaroon ng mga oportunidad ang mga walang trabaho na magkaroon ng trabaho. So I really doubt yung mga figures na sinasite ng gobyerno. On another point, look, wala ba kayong balak mag-usap halimbawa ng grupo nila Sani Matula, yung grupo ng Makabayan Black, no, kayo ni Calyodi, si Heidi Mendoza, for more or less, kung hindi man common slate, at least a common campaign? Meron ka, Ronald, na parang tinitingnan kami na magsama-sama yung mga labor candidates. Si Sani Matula, si Jerome Adonis. Pero honestly, hindi ko alam kung magkakaroon ng parang usap ng halimbawa Makabayan, kami, or yung Liberal Democratic Opposition na mag-usap-usap on a common campaign. Medyo sa honestly hindi ko nakikita ang possible yan ngayon. Ay nakikita ko pa yung labor candidates pwedeng mag-usap-usap para itaguyod ang mga issues ng labor. Sir, kapansin-pansin kasi na matindi ang at least sa mga applications pa lang ng COC, matindi ang dynasties ngayon. Talagang namayagpag. Hindi ko lang alam kung hangover to ng Duterte era, kung saan, di ba, tumakbo presidente, tumakbo ang anak, tumakbo yung... lahat ng anak. Lahat ng anak. Lahat. And so on down the line. So, it appears to become more acceptable. Pero sabi niyo in the previous interview, umabot sa punto na hindi na natin tatanggapin ang trapo ang political dynasties. At ang pambubudol, hindi natin tatanggapin ang Marcos at si Duterte. But how confident are you na hindi katanggap-tanggap sa mga tao itong mga dynasties? Kasi unfortunately po, mukhang tinanggap ng nakaraang dalawang eleksyon. Alam mo ka, Ed, may sinasabi ang mga Griego dyan, whom the gods wish to destroy, they make them mad. Oo, gagawin muna nilang baliw. Yung ganyang levels na anak, nanay at lahat na ng posisyon ay kanilang inukupa at patatakbuhin nila talagang kamag-anak, talagang umabot na yan sa baliw na talaga ang mga political dynasties natin. Baliw na umaabot na sa 3 potential tulpo ngayon sa Senado. Pag nanalo yung 2 magkapatid na tulpo, 3 tulpo, 2 bilyar, 2 Cayetano, umaabot na sa level ng absurdity. And gusto kong maniwala sa mga sinasabi ng Griego na kapag umabot ka na sa katawa-tawa, sa outrageous, yan ay isang indikasyon talagang pasira ka na. Sisirain ka na at kaya panahon na ikaw ay itulak sa bangin ng kasaysayan. Parang wag po. Wala naman sigurong natutuwa sa ganun. Ed, parang wag po. Diba? Hindi naman ganun yun. Drive them Pero mad. Mr. Espiritu, malaking bagay dyan yung messaging. Kung if you will be campaigning against dynasties, tatanungin kayo ng mga tao, saka yung mga kalaban ninyo, sasabihin nila, ano naman ang masama sa dynasty? Anong isasagot niyo pag sinabi yun sa inyo, pag tinanong kayo? Anong diferensya kung bumoto kami ng dynasty? Anong sasabihin ninyo? Dahil sa dynastic type ng ating politika, monopolize ng mga political plans, yan din ang nagre-resulta sa mga electoral fraud. Kasi para ang pamilya mo ay manatili sa pwesto, lahat ng tricks of the trade ay kailangan mong gawin. Diyan nagsisimulang electoral fraud. Diyan din yung korupsyon. Yan din yung pagre-raid sa kaban ng gobyerno para may resources ka ngayon na manatili yung pamilya mo sa pwesto. Nandyan din yung patayan sa mga local areas. Nandyan yung pananakot sa mga contras partidos. Nandyan yung pagdi-discriminate doon sa mga hindi boboto sa'yo. Pumunta ka sa mga local areas pagka hindi ka bumoto doon sa ruling family o ruling dynasty, talagang hindi ka makakakuha ng serbisyos ospital or ayuda. So, nafe-feel ng lahat kung gaano kasama ang dynasty. And I don't even think na kahit nabuboto yan, every elections, I don't even think na malaya kasi ang ating mga botante na bumoto against them.
merong mga element ng intimidation, threat. Doon sa local areas, maraming ganyan yan hanggang sa pagpatay. So, yan ang ugat ng korupsyon, yan ang ugat ng pandaraya sa eleksyon, yan ang ugat ng mga extrajudicial killing, pagpatay sa media, dahil yan sa monopoly ng mga pamilya ang power. Kaya masama talaga ang daigdig. Sir, kasi sasabihin nila, I'm just playing devil's advocate ha. Sasabihin kasi nila, yung pamilyang yan ang tumutulong sa amin Yun na nagbigay ng trabaho kay ganito, kay ganon. Pag may kailangan kami, sila nagbibigay ng ayuda. Ano naman po ang isasagot ninyo kapag yun ang pangangatwira ng botante? O yun na nga yun. Yung konteksto ng so-called na pagtulong na yan ay kapag ikaw ay loyal kanila, kuha ng mga benepisyo. Natanda natin, public monies yan hindi yan sarili ng pera. Hindi nila dapat yan na kinukonsider na public, parang private bank account nila ang pera ng gobyerno. At hindi nila ginagamit ang serbisyo bilang pang-bribe kasi parang pang-bribe yan Diba? Parang legitimized na vote buying yan. Hindi talaga tulong yan. Dapat yan entitled ang masang Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Kaya kapag pinapalabas na tulong yan galing sa pamilya, galing sa isang mayor, galing sa nakapwesto, pambubudol yan. Hindi yan dapat na parang sila ang pasasalamatan. Yan ay entitlement ng mga citizens, entitlement nila na serbisyo mula sa gobyerno. Sir, gets ko naman yung punto ninyo that, as the Greeks say whom the gods want to destroy, they first drive mad. Hindi wag po. Pero sir, what if kasi that's based on the presumption that madness is objectionable to this public. What if it's no longer objectionable to this public? Kasi as we have seen in the last few years, parang a certain kind of madness has become acceptable to some or to many even. Na parang may kabaliwan na rin ang politika natin I mean, from the 80s mukhang lumalalabaw. Siguro isa sa dahilan yan kung bakit nalampasan na tayo ng ating neighbors. No, number 7 na tayo, number 6, no? At in a way, baka lampasan na tayo ng Cambodia. Sabi ng mga European ambassadors na kausap ko 2 years ago, sabi nila, mahihirapan tayong tawagin yung sarili natin na nation habang yung mga warlords at dynasties yung nagdo-dominate ng ating politika at yung kanilang mga negosyo, yung mga kartel ang nagdo-dominate ng ating ekonomiya. Yung sinasabi nyo kanina na binibigay sa mga tao, mga barya-barya, mga mumu ang tawag nila, di ba? Ayuda is pero yung main piece of the meat nandun sa mga cartels at saka dun sa mga dynasties. At isa yun sa dahilan kung bakit from being number 1 tayo sa region, ngayon ay number 6 na tayo and going into number 7, no? Yun yung padbaba na tayo ng pababa. Can you imagine Cambodia overtaking us? Dahil nga, hindi, si Presidente naman nasa Laos ngayon baka tinitingnan niya, baka mag-leapfrog yung Laos. Lampasan tayo. Talagang Laos tayo niya, no? Sige, sorry Luke. Tayo ng Vietnam Sorry Luke, napasagot ako maganda pinapakinggan din mga ideas yung Ronald. Natututo din doon sa sinasabi niyo. Pero yun nga sir, paano kung hindi na objectionable sa mga tao yung ganun? Yung dynasties kasi talagang sumabog ngayon ang dynasties whereas before, parang may konti pang pagpepreno. At least akala natin may konti magpepreno. Pero ngayon sumabog So what if the madness is no longer as objectionable as we would have wanted it to be? What if it's become the norm? Ganyan din, yun mismo ang punto Ed, na kapag ang lahat naging baliw na, we cannot live like that. We cannot survive as a society na nakatungtong sa general na kabaliwan. Hindi talaga tayo mabubuhay. Hindi talaga, yan nga, pinag-iwanan na nga tayo ng ating mga neighbors, di ba? Asian neighbors. Dahil kung umaabot na tayo sa generalized absurdity, kabaliwan, sobra-sobra ang abuso sa kapangyarihan, ang values natin ay bumabaliktad, ang pagpatay ay nagiging isang positive na bagay. So kapag magpapatuloy tayong ganyan, talagang masisira lipunan natin. Kaya we really have no choice. Kailangan nating i-remedy ang sitwasyon na ito. Dalawa lang naman ang papupuntahan Our country, or our Philippine society will go to the dogs,
yan ang tinatawag natin na barbarismo, tahasan na talagang maging mapunta sa barbarismo, maging banana republic, possible din naman yan. Okay din yan, tama rin yan, isa rin posibilidad yan. Or talaga mapipilitan tayo. Mapipilitan tayo na baguhin natin yan at walisin mga political clans, mga dynasty, mga trapo. Walisin sila at kami na mga walang pangalan sa ngayon, mga labor leader galing sa basihang sektor na may bit-bit na mga issues at tunay na alternatibo ay dapat magpumahog na i-build yung mga forces na magwa-wash out sa mga trapong yan. You know, it really takes a mass movement to do that. And it also takes yung talagang fighting on the ground. Kung hindi natin mabuo yan, and that's the reason kung bakit kami tumatakbo rin. Na mga labor leader, mga peasant leader, mga urban leader, the reason why we do that ay hindi naman simple lang na manalo lang sa eleksyon. We will also use that power. Halimbawa sa Senado, we will also use that power. Me personally, I will use the office of the Senate para i-gather ang mga puwersa sa ground. Malaking bagay yun na meron kang kahit pa paano na in-exercise na power para i-push mo rin ang mass movement. At kapag walang ganon at hindi tayo magpumahog na baguhin tong sitwasyon na ito, ang next possibility dyan, talaga mahulog lang tayo sa barbarismo. Which possibility lang din naman. And the thing is, we have to conclude na we cannot live like that. We cannot allow this to last. Okay. Babaguhin ba kayo sa style ng pagkampanya, Mr. Espiritu? We will Kasi harness. alam niyo naman tong mga trapo. Alam niyo naman tong mga trapo Katakot-takot ang dala ng mga panregalo habang nangangampanya. We will harness what we have. Para mga Vietnamese kami, di ba? Kalaban nila American. Di ba? Anong meron sila? Di ba? Tinignan nila anong advantage nila, di ba? Against a technologically superior army. So, ginamit nila yung strength nila against the Americans. The same way, wala naman kaming resources ng mga political clans, ng mga dynasties na yan. What we have really is, yung aming bit-bit na mga issues na alternatibo na pinapaliwanag at ina-address dun sa mga forces na yayakapin yon. That is what we have. Because that's the weakness of the trapo. Ang trapo walang ganon. Hindi sila nakakapagpaliwan alternatibo. Kasi wala, empty sila. Gagamit sila ng entertainment. Hindi sila nakaka-inspire ng movements. Hindi nila ma-inspire ang Gen Z. They have already lost the support of the Gen Z. They have lost it. We have gained it. Those are our advantages. So the trick really here is to harness those advantages. We must not seek to out-trapo the trapo. We cannot do that. Definitely hindi namin gagawa yon kasi wala kaming ganon. Wala kaming resources nila. Pero it doesn't mean na hindi tayo mag-chess game dito. Gagamitin natin ang mga pyesa kung saan kami malakas at pahihinain yung kanilang mga pyesa, ang kanilang mga advantages, pahihinain natin or use it against them. That's the trick to this entire campaign. Okay. Maraming salamat, sir. Senatorial Aspirant Tony Luke Espiritu ng Partido ng Lakas Masa running for the Senate. Attorney Luke Espiritu, sir, thank you for joining us this afternoon. Thank you very much. Thank you. Salamat. Sorry, hindi siya abogado talaga. Just like call him names. Ang tawag yan, misrepresentation. Material misrepresentation. Misrepresentation yan. Titular misrepresentation. Parang yung workers party yan. WPP. Nagagalit sila dahil misrepresent sila. Okay. Before we bring in our next guest, let me just read this. Pinorward sa akin ni Joby Francisco, ang ating bossing dito sa Signal. Misrepresentation. May tweet si Tony Sani Matula. Dun sa final na COC ni Pastor Kibuloy, where Pastor Kibuloy said that his party is the Workers' Peasants Party. Ang sabi ni Attorney Sani Matula, I am not aware who signed his CONA or the Certificate of Nomination and Acceptance ng mga parties. Only 3 people are authorized to sign on behalf of WPP, ang Workers' Peasants Party. The chairman, the president, and the SVP. As president, I can confirm I did not sign any CONA for Kibuloy. Upon inquiring, the other 2 also stated that they have no knowledge of signing a CONA for him.
we will be inquiring from COMELEC who signed this CONA. Baka napeke yung kanyang signature. Sabi ko nga sa'yo, baka appointed Senate candidate. Baka naman may ibang WPP na Pwede party. rin. Oh, Yeah, but the political party has to be registered, Yeah, diba? yeah. By COMELEC. So kung may kapangalan siya, the COMELEC should know that. Si Senator. Okay. I think our next guest is already here. Speaking our second guest for this afternoon is also vying for a Senate seat. This time he's returning trying to return to the Senate. Welcome to the Storycon, former Senator Gregorio Gringo Honasan. Good afternoon, Senator. Hi, Good Senator. afternoon, Sec. Good afternoon, Mami, and Yes. Sec Ronald. Long time. Sec Ronaldo. Long time no Oo nga see, Senator. Long time no see. Oo nga. Long time no here. Opo. Sec Ronald tawag sa'yo. Dapat palang introduction namin sa'yo, secretary na lang na Ronald. Pwede rin. Basta Secretary Ronald. mas kwan yun. Mas hindi misrepresentation yun kesa Senator. sa attorney. Kesa sa attorney. Sige. Senator, anong ginawa nyo nung wala kaming balita sa inyo? During the hiatus, ano po yung ginawa ninyo? Tumutulong po ang conditional dahil alam niyo naman kailangan all hands tayo ngayon sa dami ng problema at sitwasyon na hinaharap ng buong bansa. So we were helping left and right, front and center. Pero sir, in what way, sir? In what way? Could you be more specific? Hindi po, consultant tayo. Doon po sa task force on infectious diseases. Galing tayo sa kabinete after our tour of duty as Secretary of the DICT. of Information and Communications Technology. After 21 years as a senator, and then 7 years as a rebel, alam ni Sec Ronald dyan, at saka 17 years as a soldier. So you know ang kwan natin. Ang history natin. So, pwede ba, Senator, ang kampanya nyo ngayon ay yung durugin yung mga infectious diseases sa ating mga politika? Medyo marami-rami. Hindi kasi yan Sec Ronald ng kalaban. Hindi natin may pagkakaila na dapat ang harapin natin yung mga problema na mga totoo that felt on the ground, no? Basically, unemployment, food, clothing, shelter, tapos education, health, at saka siyempre access to accurate, complete, and timely information or data, the new gold, the new oil. Yun ang unfinished business na ibig kong ipagpatuloy kung sakaling pagkatiwalaan muli tayo ng taong bayan. Well, Senator, let me ask you this question kasi I also read about that that you said you're running because of unfinished business. So I have a question for you. Actually, it's a question not just for you, but for anybody and everybody else who's spent a long time in the legislature. Kasi, for example, you have been in the Senate for 21 years, from 1995 until 2004, then 2007 until 2019. So 21 years is quite long. So what, from your perspective, is still unfinished business after being in the Senate for 21 years? You've been there longer than most voters have been alive. Yes. But that question applies to you, not just to you, but also to all the other legislators. Okay, I will put that in the proper context by sharing with you, Ma'am Ampi, Sec Ronald, and Ed, that nag-form kami ng bagong party ngayon, National Party, yung Reform Party, na ang tradition ay goes back to the early 80s, kung saan binuo yung Reform, the Armed Forces Movement, yung RAM, ano? Yes. And then, after that, inabsorbin po namin yung mga veterano ng OCUD. And then the leaderless armed components of the so-called revolutionary left at saka yung mga Muslim brothers natin. So ito yung mga who came from the armed struggle na nagbalik loob. Yun ho ang core ng reform movement. So going back to your question, Ed, among a few of our advocacies at mga some laws passed after 21 years in the Senate, land use, agrarian reform, the peace process, a national peace policy,
Tapos a mini Marshall Plan for Mindanao, nutrition, digitization of the bureaucracy so that we can manage time more efficiently and better. So, among others, clean air, clean water, yun ang mga unfinished business natin. Senator, may grupo kasi sa Senado dati, yung Macho Group, with Lito Lapid, with Senator Ping Lacson, Tito Soto. Ngayon, yung tatlo na yon ay nasa administration slate, no? Wala bang negotiations para kayo ay maisama dun sa nabakanteng slot sa administration slate? No? Ngayon, yung binakante ni Amy, wala bang ganong klaseng move para ipalit kayo? Hindi ko alam, Sec. Ronald, pero ang hinahabol namin dito, kaya binuo yung Reform Party dahil meron kaming inihahain na klarong plataforma at programa at siyempre, yung kumisa nawawala sa pansin natin, yung tinatawag na party discipline. So we are just offering the Reform Party with me as a senator candidate to provide our people, the electorate, with a broader range of choices. Yung tanong nyo po, no, yung Macho Group, sa totoo lang, ang original nito, yung Macho Block, ay sina Tito Sen, si Senator Ping, tayo, at saka si Senator Loren Legarda. Yun ang original. At ang basyan nito, ang basyan talaga nito, yung personal na friendship namin, and then we found ourselves serving in the same Senate, the same Congress, no? So, ito hong temporary inclusion in the admin slate, dun sa ibang mga lineup, kung ano ito, secondary. Ang pinagmulan talaga nito ay yung personal namin pagkakaibigan at shared common advocacies addressing yung tinatawag nating public and national interest. So si Ed Ligaw hindi pwedeng mag-member ng Macho Group. Senator, hanggang ngayon you are still identified with kasi nabanggit nyo yung Reform the Armed Forces Movement You are still identified with the People Power Movement in 1986. Sa ngayon, mga 4 na dekada na and people are getting frustrated with democracy in the Philippines Ano po ba yung masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon? Well, unang-una, Mami, no? The People Power, the 1986 People Power Revolution, bloodless, no? Was actually an opportunity for us to address not personality changes, no, but problems in the system, yung mga institutional damage. Sa nangyari po kasi noon, kaya sabi nga nila, may kasabihan, papiro pa nga, na, we Filipinos historically, no, we never miss an opportunity to miss an opportunity. Yan na nga Ang nangyari ho kasi noon, after the People Power Revolution, nag-uwian yung People Power at pinaubaya sa government yung pamamahala. Actually ho, the People Power, no, People Power in 1986 was the easy part. The more challenging part was inducing political unity, social cohesion, and of course economic prosperity, which happen to be the pillars of national security. Meron tayong mga banta sa West Philippines, but the problems, Ma'am Amino, remain to be basic needs. Employment, underemployment, yung binanggit ko kanina, food, clothing, shelter, education, health, the basics po. Yun ang kailangan itawid natin sa pamamagitan ng mga programa at plataforma. That's what the Reform Party is trying to do. Senator, nabanggit nyo kanina na yung participation ng part ng Macho Block do sa administration slate is practically more tactical. More strategic ay yung inyong relationship sa isa't isa even before the administration slate, no, ng Macho Group na kasama pala si Senator Loren Legarda, no? Ang tanong ko, Senator, paano kayo magkakampanya with that complexion, no? With that kind of relationship? Halimbawa, meron bang sariling kampanya yung Macho Group na hiwalay dun sa administration? Ikalawa ay yung Macho Group kasi ay nasa administration ngayon. Nagkaroon kayo ng stint as secretary ng Duterte government.
paano nyo inanavigate yung ganyang klaseng polarization ngayon between the Duterte and the administration, no? Ang more strategic na unity nyo ay yung macho black, na medyo may ganong klaseng relasyon sa isa't isa. Actually, Sec Ronald, may balak kami ni na Senator Ping at sila Tito Sen na magkita-kita, magkape at mag-compare notes. Dahil wala naman po akong control sa magiging kampanya nila. Sabi ko nga, isasama nila ako, okay lang, no? But I plan to do this on my own, harnessing the power, no? Yung force multiplier na social media, addressing, of course, yung blank slate, yung yung millennials, yung Gen XYZ, para magkaroon sila ng better sense of history. Second, what I really plan to do is to continue making statements about mobilization, preparing for any eventuality. Dahil hindi lamang dahil dito sa banta sa West Philippine Sea, no? Kundi the need for us to address these concerns. So, ang hinahabol lang talaga namin, which may sound mother rude, is siyempre, we cannot give what we do not have. No? Harmony in our families, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth for the nation, and security in our shores. And to do this, tinatanong nga ako, Sec Ronald, no, Ed, Ma'am Ami, former senator, former secretary, does the Philippines have an army to confront the threats against us? Sabi ko, no, the Philippines doesn't have an army because the Philippines is an army. Ang kailangan immobilize natin, in laging inuulit, whole of nation approach, etc., etc., we have to mobilize the entire Filipino citizenry para prepare tayo for any eventuality. Second, when you deal, let's say, with China, a nation with a 5,000-year history, abay, mag-iingat tayo. Tayo, 120 years old. The US, 250. UK, 1,000 years. Wala pa po yun pag sama-samahin mo sa kalahati nung pinagdaanan ng China. So, kailangan may plano tayo. So, lagi tayo napapakaupo, no, sa pro or anti. Nakakalimutan yung pagiging pro-Pilipino. Yun ang balak ng magiging tema ng kampanya natin. Okay. Okay po. Maraming salamat, Senator. Senator Aspirant Gringo Nasan, sir. Good luck sa inyong kampanya. Thank you, Senator. Good luck. Yes, ma'am. Ingat po kayo palagi. Thank you. Ay, nalimutan kong tanungin kung totoo ba yung cheese na gamit pa niya, 3310? Hello? Hi, sir. May talong, may pahabol. May pahabol na tanong. May pahabol si Edwin Gao. Yes, sir. Totoo ba? Kasi yun ang chismis nung kay DICT Secretary daw, ang gamit niyo yung analog pa ng telepono para daw hindi kayo mahahack. Tama ba yun? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Urban legend lang yun. I just needed to ask that. Nako. Salamat po. Totoo daw. Hindi sinagot eh. Meron siyang gano'n. Meron din siyang mas advanced. Hindi lang isa yung kanyang telepono. Okay. Baka may PRC 2025 din siya. Sir, thank you for joining us. Nakatuwaan lang. Thank you, Senator. Former Senator Gringo Nasan. Okay, thank you for... Ay, teka, bago lahat. May pahabol ka pa? Balita, yung mga libro ni Manuel Mogato na ilo-launch sa 19 Oktubre. Ang dami naman. Hindi, maling libro. Yung mga kopya ng kanyang libro ay dumating na i-publish na at dumating na, lumanding na sa kanyang bahay. Ibig sabihin, tuloy na po ang book launch ni Mr. Manuel Mogato. Yan, dapat may signature tsaka dedication. Oo, may dedication. Saka yung mukha niya, ilabas niya, i-dikit niya doon sa page. Huwag naman. Kumain muna tayo. Sarap ng tao ni Ami. So tuloy na. Ang book launch si Manny Mogato sa Sabado dito sa launchpad ng TV5 at Signal. 19 ng... Hindi itong Sabado na to. Next Saturday. Baka mamaya may pumunto rito. Wala kayo. Tigil ng Sabado. Mas magdamang chibog. Okay lang yan. Okay? So, yun. Maraming salamat for joining us this afternoon na aming pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Secretary, Pangkalawakan, Ronald Llamas, our resident political pundit. Tama naman, di ba? Kanina, attorney ngayon. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Story Con. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.
This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.